nag-aging adlaw. Laban gihapon. Kami sa among pamilya laban gihapon yun kay katong mga nag-aging adlaw kaning nag-agi og trahedya ang among pamilya, kaning nasunugan ang akong first cousin dito sa Upper Lilingayon, layo naayo. Dito na sa Tumoy sa Valencia. Dayon ang grabe ang grasya sa Ginoo nga ang pamilya nga murag imposible na maguban-uban ato nga mga panahon nga kaning dili maayo kaning mga bad nga mga circumstances kay kaning ang Ginoo kay naagyod naglihok ang Ginoo nga mao gito ang gihimo nga paagi ni Lord nga kaning mag-uban-uban ang pamilya sa isa ka panahon nga dili maayo siya nga panahon. Tapos kaning last nga day sa week kaning ako ginapasalamatan ang Ginoo gyud sa ano na po ni Dodo nga padayon gyapon siya nga laban. Sunod na po niya step ulagaw na po siya. Padayon mong gahangyo sa Ginoo sa imperfection, sa iyang lakaw, sa usog nga si Lord yung maghatag para nga kaning makuha na gid niya ang ginadesire siya kasing na mao magid niyang gusto niyang Ginoo wala gid nagkulang wa gid na hikaw sa iyang grasya gyud nga si Dodo makapadayon. Thank you, Lord. Ang atong verse karon nasa 1 Chronicles 16:11. Atong basahon, church. Search for the Lord and for His strength. Continually seek Him. Amen. Sa akong kaning experience kay kanunay ginatong pangitaon ng Ginoo. Kanunay tang magampo, kanunay tang magpasalamat, kanunay tang mubasa sa iyang tulong kay ang Ginoo ang grasya sa Ginoo na aragid permi na aragid sa permi nga paminaw. Humble na to ato kaugalingon. Humble gyud diha sa Ginoo. Pinaagit pa sa pangayo permi sa iyang kaning strength kay ato yung ang tulong sa Ginoo nga weak gyud ta. Kada panahon gyud kaning mangayo gyud strength kay kaning atong pagtangon ng Ginoo mahimaya pa ka Lord sa among ginahimo karon sa tanan natong ginahimo malipay ba si Lord kanunay ta mangayo guidance permi kay wala gitay mahimo wala gitay kaya sa atong lawas kung dili tungod tanan sa Ginoo. Pinahanglan gyud nga mo sa ayod ta permi kada bang tanan natong himuon sa atong kinabuhi ato yung una-unaon nga wala gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo. Mapasalamaton kanunay bisan pa nga usa akong dangatan kanang mapasalamaton ta grateful ta permi kay malipayon gyud ang Ginoo nga gatanaw sa ato nga kaning mapasalamaton ta permi bisan kung sa imo abot sa atong kinabuhi. Una nga church ato yung isip permi ang Ginoo kaning di kita magkumpiyansa nga atong kaugalingon kaya nato ni dili yun ang strength ra gid sa Ginoo permi atong saligan mao na nga continually permi gyud sa tanan atong lihok permi gyud tang mo pangita sa Ginoo permi gyud tang mo tawag mo na church atong idungo atong ulo magtampo ni church. Father God, mahangad ka ng Ginoo Lord. Ikaw ang naghimo sa tanan Ginoo, ikaw ang nag-iya sa langit ug sa yuta. Lord, karon nga adlaw Ginoo, karon mga oras kami naga-praise, naga-worship sa imuha. Ginoo, pasayloa kami sa tanan ng mga kasaypanan. Lord, pasayloa kami sa tanan ng mga kaluya Ginoo. Thank you Lord sa tanan ng imong gihimo kanamo Ginoo. Thank you Lord sa ginhatag nimo nga kinabuhi. Lord, salamat di kaayo sa among church, Lord. Andam kami, Lord, nga maminaw sa imong pulong karon. Salamat sa presensya sa Holy Spirit. Ug ang gahom gini mo, Lord, na makita ni namo. Ang gahom gini mo, Lord, na makita namo karon.
Ginoo, among ginasalig ang tanan among muna-muna, ang tanan niya sulod sa among kasing-kasing Ginoo, ikaw ang hibalo. O ang imong pagbuot ng Ginoo ang matuman karon Lord. Limpyuhi ang mga kasing-kasing Ginoo. Kining tanan among ginaampo, ginapasalamatan sa gamahanan ng ngalan ni Jesus. Amen. Good morning, church! Morning! Yes, thank you guys sa Ginoo na bisan pa man sa tanan nga mga pagkatapos sa tuwang kinabuhi karon nga ni ang gabay nga semana. Isa sad nakita nato nga nahuman na lang hapit ang July, marag wala himala na lang ay June day na himala na lang kaayo nga maayo ang panahon kasagaran yun nag-ulan yun siya nga kanang to the point pa nga, dili na bitaw ka ganahan gawas kay tungod hasol kayo kay gaulan. Though blessings man ang magulan. Pero kung always na po, kaya ma-distract na po kasi mukhang mga gimbuhaton, yung mga lakaw, parang makakuha na sad ka. Pero sama sa akong ginaingon is, thank you kaya po kayo sa Ginoo kay bisan sa panan, bisan sa mga lahi-lahi nato nga mga nangagian nga mga pagsubok karon niagi nga semana still na gihapon ta diri ibigay ta ni Lord nga makaadto dinhi karon sa simbahan pinagi sa kanang paghatag niya o kanang mayo na nga panahon kay wala man siya ni ulan so nakapadulong ta diri karon nga o kanang safe o karon ang ako ang verse is diri sa Psalm 42. He brought me up also out of horrible pit, out of the miry clay, and set my feet on rock and established my goings. Diri ang pasabot diri is kanang ang Ginoo ba sa kanang kita karon lahi-lahi man tanaw og kanang ginaagian sa atong kinabuhi. Kanang ginatawag og horrible pit. Kana siya, wala siya kanang kumbaga kanang marag nabitaw ka sa isa ka kanang hollow nga place like bangag. Tapos, ang imuhang kinabuhi is puno sa miry clay. Miry clay means kanang deep bitaw nga mga difficulties sa kinabuhi, mga troubles sa kinabuhi, kanang mga, basta mga dili maayo nga mga panghitabo sa kinabuhi. Muna siya ang diha kanang miry clay o nag-promise si God nga iyaha kang i-left, iyaha kang kuhaon din na for as long nga kanang ikaw tuo lang yun ka, nga ang tanan, naagay kasulbaran. Kay kita as tao, kanang mura man kita makafeel nga, dali ra bitaw kayo, special ako dili na ako i-refer sa uban, pero ako, personally, dali ra jud kayo ko sa nga tanan mahadlok, mabalaka, maluya, sa panahon nga maka-encounter ko ka ng mga problema. Pero diri, di-guide ko ni Lord ba kaya tumanggod, ma-share sa kong gamay, tumanggong first week. Kanang, ang sa ito may instansa ka kanang, gamay lang, ay dili, tungod sa akong igsuon nga, kanang ingon nga, nagsakit, naigibati. Wala palagi ko kabalo kung saan na nahitabo. Kanang murag ang tanang klase sa kurog, nana sa kuang, ang tanang klase kahadlok, kay tungod nga nagpabilin, manggod sa kuang, hangtod karon ang tanan nga mga nahitabo sa nga, akong na-feel ka itong pagkitabo sa akong manggod nga isa. Moto nga, wala ko kasabot di yun na isa sa akin na naghuna-huna ko nga, Lord, ako ra ba ang mag-serve sa Sunday? Kanang wala pa ko kabalo kung unsa man ang ako ang himuon nga o unsa nga kanta ang akong buhaton. Lord, ay ikanta. Lord, i-guide ko, please. Kanang kabalo nga, ay di ko kabalo kung unsa. Hantod nga, nakaadto ko dito sa table. Nakita na ko ang katong copy sa kanta sa last nga anniversary sa Jam si Maramag dito sa kuan. Ano ko nga, akong gibasa din, akong gi-search ba, kung saan ibot ipasabot. Ni-fit siya sa ako ang gi-feel. Anak ko nga, mao di ay, kaning nahitabo sa kuha, kaning tanan niya mga paghitabo sa among kinabuhi, sa among family, mga problema,
Muni siya ang horrible pit, nabutang mismo sa horrible pit dayon. Kanang may reclaim is kaning amo ang mga gina-go through nga mga pagkitabo sa mga kinabuhi, mga problema, financial, mga tanan, mga emotional, mga feelings, tanan. Muna siyang may reclaim. So ano ko, Lord, kanang maugid di ay. So, kung imuhang basahon ang meaning sa kanta, ang word, ang lyrics, then imuhang siya i-feel, makaanak ka nga. God, kanang, thank you kay kanang. You left me, di ba? Ang wondering kanang, asa to the pit, kanang, you live, you died, you rose again on high, you opened the way, kanang, oh anak, pasabot, nga kung yung tanan mo nga mga problema sa imong kinabuhi, kung imuhang i-left sa Ginoo, ang Ginoo pod mo, left pod mo from the miry clay, pasaka, mahimo kang free sa tanan imong mga bad nga mga feelings, emotions, kanang mabuhi ang imuhang kanang pagbatik ba, o basta hugot lang yun ang imong pagtuo o pagsalig sa Ginoo nga. Kanang tanan nga mga difficulties mahitabo sa imong kinabuhi, mga pagsubok sa imong kinabuhi. How ason ra jud ka sa Ginoo, dili man siguro diha-diha, pero in His time. Mao nga karon ato siyang awitan, palihog manindog og awiton nato ang kanta nga for all you've done. Then sa inyong pagkanta, inyong yung i-feel, dili nga basta lang nga magkanta mo mag-ulit. Imagine ninyo, kung aha mo karon nga portion sa inyong kinabuhi, kung unsa, nakita mo sa inyong kinabuhi, nagtawa o maginawa ninyo, na Ginoo, wala may lain nga mo, luwas ako ako dili, ang Ginoo radyo. Amen? Savior, Redeemer, at
ato ang awiton karon sa slow song. Kini sa awit nga inganta nga makapaduol kaayo nato sa Ginoo. Ang tanan natong mga ipagbati karon ato ang yun ihangad sa Ginoo. Kabalo ko, isig isa sa ato ang karon diri lahi-lahi ang gina-feel, lahi-lahi ang ato ang mga dala nga problema sa mga adlaw. Pero karon ato sa siyang kaluptan, kung ato ang i-focus ang ato ang hunang-hunang, ato ang kasing-kasing sa atong pag-ampo o pagpangay-pasaylo sa Ginoo sa tanan natong mga hinuan. Nga unta, karon na sad nga maabot nga mga simana, mga adlaw sa kinabuhi. Ang Ginoo sa kanunay magauban ka na atong tanan. Kaya tungod ang atong mga kinabuhi, isa lang ni sa kapitik kung mayroon si God nga kuhaon niya, wala kita'y mabuhay. Mao nga mag-ampo kita sa kanunay sa Ginoo sa protection. Sa tanan nga mga unsa man ang naka-disturb sa atong mga hunang-huna, sa atong kasing-kasing, ato yun ihangad sa Ginoo. Ang Ginoo, mao ra yun ang ato ang dalagpanan. Walay lain, wala dyan lain nga makatatan sa doa. Bisan mag-unsa patas kalibutan, bisan magmaynunta, wala na ko'y problema ani, kay nanak ko ani, wala ko'y problema anak, kay nanak ko anak. Pero wala ta kabalo kung sa unsa ka way ka igod sa mga problema. Ug ang tanan dili nga makaingon ka nga kaya nimo sa ikaw lang mismo ang musudban. Diba? Kung nakanotice mo, na mga panahon sa mga kinabuhi, nga hayahay kayo ta in terms of financial, kanang hayahay ta sa tanan nga aspect sa atong pamatin. To the point nga murag, makalimot na ta ba nga, naday Ginoo, makalimot ta nga, musimba ka, unahon ni bang Ginoo, kaya tungod, kwartahan bitaw ko, unya na lang na, kaya unahon sa takong maglaag sa ko, maglakaw sa ko, magbakasyon sa ko. Pero wala ka kabalo, pag-abot ni malito, na dili ka mag-enjoy, wala ka na happy, kaya tungod, yun lang mo ang dili dapat. Mao nga, pag tayo dahil problema, makahuna-huna ka dahil kang tawag sa Ginoo. Pero katong panahon nga, yahay kayo mong kinabuhi, wala dyan ka nakahuna-huna sa Ginoo. Mao nga, bisan unsang higayon sa imong kinabuhi, mahayag man ang adlaw sa imong kinabuhi or madulom siya, kinahanglan permanente jud ka mag-ampo, magpasalamat sa Ginoo. And every good things and every kanang small and big things sa imong life, kinahanglan imuha jud pasalamat sa Ginoo. Tanang butang sa atong kinabuhi, tanan nga atong i-acquire sa atong kinabuhi, even katong mga butang nga nasa imo nga wala nimo i-dream or i-dream lang sa una, pero karon na sa imong kinabuhi. Kanang tanan, dili na siya mahitabo kung wala ka gin-bless with God. Amen? Mao nga, kinahanglan. Kung karon manggaling, naglisod ta, salig lang, kay hawason na panigan sa aning ginatawag nga myriad claim sa atong kinabuhi. Amen? So karon magkanta ta. While pagkanta ta, imansina sa inyong kaugalingon nga naa si Lord sa inyong atubangan. Masalamati siya o sampita siya, and every minute sikan sa inyong kinabuhi. Kaya siya lang o walay lain nga tinugdan ang tanan. Magkadoon
Jesus. Ang mga butang na among ginagawa ko, Lord, higan kini kanimo, dili kini higan kanamo, Lord Jesus. Dili ni namo siya maangkon kung dili pinaging katibugan. Mao nga, Lord Jesus, salamat sa tanan. Ug among isalip, ug among i-surrender sa imong Ginoo ang tanan namong mga pagmantos, Lord. Ang tanan namong mga gibating kabuon, Lord Jesus. Hupaya ni ani, Lord. Ikaw ang Diyan ng among saligan sa tanan. Panag ka, o Diyos ka sa akong mahal. Ang kalinaw among nababunan, diha sa imong hirap, pagkabutan mo, ikaw ang dalampagan ko. Ikaw ang dalampagan ko. May buntag church. Ayan. So, indeed, butan kayo Ginoo, no? Dalampanan sa kanunay. Sa tanan nato mga ginapanggiagihan, sa tanan nato mga kinahanglan. Butan kayo ang Ginoo to provide for us, to even can see itong mga butang na kinahanglan nato, mawala nato, naibalan na kinahanglan din nato, no? Kung paghatag sa mga butang, wala natin gipangayo, pero kabalo ang Ginoo nga kinahanglan nimo. Sa mga answered prayers, sa mga prayers na kamulo pa natong ginapagampo. So we praise and thank God for His goodness, His love, His mercy, sa tutanan ng mga circumstances sa kinabuhi, good or bad, na kanunay nagpabili ng Ginoo sa pagpiliran. Amen. So for our tithes and offering, Proverbs 3, chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Amen. So, sa kadugay no panahon nga kanang ga-exhort ta about tithes and offering, about tithes in particular, kanang nasabtan ako na kanang dili ni siya kanang mo tithes ka kay para tagaan gyud kanon sa Ginoo na magunang sa Ginoo magunang ma-part ang pagbubo sa panalangin. Diba? So, kanang ang atong pag-tithe is kung gid siya dapat kanang obedience gid siya sa command ni God. And ang kanang pagbubo sa panalangin sa Ginoo na-learn ko na ako sa akong personal na kinabuhi no. Sa ako ang pag-tithe, mga anak ko kanang nganong wala pa man gihapon ko kanang grabe ka abundant na life. Diba? Kung basig na sa tuwa ba nga makapangutana bitawan. Pero dili pa man gihapon ko ang Lord kanang abundant. Diba mo kanimong gingon nga kung ubi ko sa tithing kay may mong abundant ang akong life. May mong kanang madagayawon ang panalangin may mong ibuko ka na ako. So naay mga panahon sa itong kinabuhi na dili yun financially, nagagayaon, no? Hindi na ito ma-feel. Diba? Nga. Pero, na-learn po na ako na ang part of the blessing is mo na siya ang part sa Ginoo. And we cannot tell the Lord kung
unsaon ta niya pag-bless or ikuman ba nato si God na Lord ka nang di ba ningon man ka so dapat tagaan sad ko nimo. Kay we have to check po, di ba? We have to check kanang imong everyday life, imong everyday living. How do you spend? Unsa mga butang imong gina-spend, imong ginapalit, imong ginabuhat, di ba? So, usahay mo inlay mo po na sa dina. Basin day the Lord is teaching us self-discipline, teaching us wisdom in terms of kaning unsa na to pagpuput sa kwarta, teaching us na kanang pwede na ka mangita ditong pamaagi nga magbuhat ba ka business, magbuhat ba ka ibaligya nimo, di ba? Kay the Lord did not tell you man nga if muhatag ka nga amount of money po ang iyang gingon. Wala man siya gingon nga kwarta po ang iyang ibubo. Wala man siya gingon nga naimanuktok sa inyong portahan din mo gingon po nga. Oy, naihatag na kwarta ang Ginoo, taga-LBC or delivery boy. Oy, kwarta gihatag sa Ginoo. Diba? Ang blessing magingon ni Lord na is the blessing of wisdom. Kung saan na itong pagpupot ang atong mga resources sa mga maayong na pamaagi na mo-increase na siya. Dayon, makahuna-huna tao mga pamaagi. Diba ay, magkuhan ko, magnegosyo ko, or magpalit ko ani kay para ako kung ibaligya. Diba? Or kanang mga pamaagi, o kanang mga pangunaw-na, igigan sa Ginoo para i-provide ka, i-sustain ka. Diba? Or self-control baka nga sa una, grabe kayo ta mong palit, di ba? Bisa kung saan nga itong gastungan, karon kabalo na ta mount control, di ba? Kabalo na ta mong save for the rainy days, kumbaga. So, ang ato ang blessing of tithing is not always we see the abundant life in Ghana. Little by little, makabalo ka nga, muna ni ang blessing sa Ginoo. For me, ang blessing sa kuha sa Ginoo with regards to tithing is really the protection of the Lord sa akong trabaho. So sa ako ang pagpanagbaho sa matag adlaw, ang tanan na siguro ta kanang risky man gyud atong trabaho, no? Pero sa kuha sa line sa akong work sa bangko, dabi kay akong exposure sa risk. Ang financial risk pag siya. So gamay na ako masayo, pwede ko makabayad. Dili na pa yun na siya hundreds, millions of pesos ang ako ang ginatubang kada adlaw. So, sa matag-adlaw, na ako'y may encounter sa akong trabaho, makayon jud ko nga, Lord, and you are indeed with me, and you are indeed blessing me with my obedience sa tithing na bahin sa akong pagka-Kristohano. Kay, makita din na ako na giproteksyonan ko sa Ginoo in many ways, no, kanang sa akong kada adlaw, ang pag-decide, sa mga decision making ako ginabuhat sa akong work, ang mga tao na magduol sa akong mga kung saan nila pagbuhat ako sa kabutang, kana ang mga wisdom ngayon ana. And bisan sa among pamilya, so makahibalon ako karon kung sa importante, kung sa priority, kung sa dapat unahon, ana. Those are part sa pag-bless ato sa Ginoo. So if you are not seeing an abundant life sa pagkakaroon, tungod kay ang mo gi-expect is katong LBC na nagdala og kwarta diya sa imong tugkaran, kanang see again, di ba, tanawa utro ang imuhang kada adlaw, and you might be kanang missing on something that the Lord is telling you na mao ni ang akong blessing sa imo. Just have to open your eyes, open your heart, and kanang i-prepare po ang kasing-kasing kung unsa po ang gusto sa Ginoo ma-let go nimo. So, perhaps i-let go nimo ang bisyo, i-let go nimo ang kanina lifestyle, i-let go nimo ning ana para ma-sustain din ka sa Ginoo. Along the way, the Lord will bless you. Walay magmakulang kanimo kanato. Kay ang Ginoo naging mga pamaagi kung saan kaniya pag-provide. So dili gid ka magkulang, just obey. Let's give church.
Almighty Father, Lord, thank you, Lord, for today. Salamat sa kinabuhi, God, ngayong gihatag sa matag sa kanamo. Salamat, Lord, sa protection, sa matag sa pagpadulong diri sa simbahan, Lord, unya po sa among pagpamauli. Lord God, indeed, Ikaw ang Ginoo, Lord, na sovereign. Ikaw ang Ginoo, Lord, na great provider. Ikaw, Lord, ang nagatanaw yun sa mga panginahanglanon sa matag adlaw. Ikaw ang nag-protect ka naman, Lord God. And even beyond sa mga understanding, Lord God, Ikaw nag-provide ng kalinaw, Lord, ng kalipay sa mga kasing-kasing, Lord God. Lord, we pray, Lord, na all these things, na mga sources sa mong income, Lord, ang wisdom, Lord, sa kung saan ng mga pamaagi, Lord, para ma-handle na mong well, God, ang mga blessings at mga resources kayo mong i-provide for us, Lord. Ubanin ni Lord sa mga pagpaningkamot. I-bless ang work sa mga kamot, Lord, sa mga tao na natin sa simbahan. I-bless ni mo, God, ang mga trabaho, ang mga negosyo, ang mga umalig mo nga nag-provide sa matag sa kapamilya, Lord. I-bless ni mo ang tagsa-tagsa pa mga provider sa matag pamilya, Lord God. Ang mga mahal, ang mga inahan, Lord, nag-trabaho, Lord, nag-paningkamot para sa ilang mga pamilya. Lord, we pray for blessings. We pray for good health, Lord God. We pray for your wisdom, Lord God, to be upon us, Lord God. As we walk through this life, Lord God, punta ang tanan na mong mga buhaton, even ang amuang pag-obey in terms of tithing, Lord, makahimaya ka ninyo. In Jesus' mighty name. Amen. Praise. Good morning. Good morning, church. Murag, dagan kayo mo sa likod. So, sige ka na. Mayong buntag sa tanan. So, it's a joy to see you all. Piling ako kay dagan ka karon. So, welcome sa mama ni Chan Chan Note. Salamat kayo sa mga pag-ibig. O, happy birthday, Ate Hani. Happy birthday, Te. Yeah! Of course, congrats sa ato ang Pastor Dodong sa iyahang pagpasar sa iyang exam no. Padayon kita nga magampo na magsugod kita iyahang training na. So, salamat sa Ginoo that this church is really kanang family bitaw that journeys with each other sa tanan nga mga kanang mga kadaugan, sa tanan nga mga kasubo, ana bitaw usa gyud ta ka pamilya. Sige, kaya maghatag lang tao 1 minute to settle down. And bisig na gusto mag-CR, pwede rin din mag-CR. Okay, medyo taas-taas na itong pag-start. Good, and we are all ready. So, mag-ampong tang para sa atong pagdawat sa pulong sa Ginoo karong buntaga. Sige, let's pray. Atong iloko atong mga ulo. Father God, Lord, we praise and thank you, O God. We glorify your name. We bless your name, O God, Lord. Lord, we magnify your presence in this place, O God. Lord, ikaw ang among gamhanan nga amahan sa langit. Ikaw nga nagihugma kanamo, Ginoo. Ikaw nga Ginoo nilang Abraham ug nilang Jacob. Mao gihapon ang amo ang Ginoo nga ginasimba nga arong buntaga.
Father God, Lord, you deserve all the worship, O God. You deserve, O God, Lord, all the adoration, O God, Lord. Ang amo ang pagyumpo, Ginoo, ang among paghatag o respeto sa imong presensya, Ginoo. Kabalumi nga nakakakanamo, kabalumi, Ginoo, that you will really speak, O God, Lord, to every heart in this place, O God. And I pray, O God, Lord, that more and more, O God, you will awaken our spirits, O God, Lord. You will awaken our passions, O God. You will awaken, O God, Lord, our compassion for people, O God, Lord. I pray that we will truly embrace as a church your very call, O God, Lord, for us, O God. And I pray, O God, Lord, that there will be no distractions, O God, upon hearing your word, O God, Lord. And there will be no anything, O God, Lord, that will take us away, O God, Lord, sa imong presensya karong buntaga, Ginoo. In Jesus' mighty name, amen and amen. Okay, so it's a beautiful Sunday. It's a really sunny day, no, but to be here is a privilege. To stand here is a privilege. And dako gyud ako ang pagpasalamat sa Ginoo nga naamo kadaw sa inyo ha. So I thank God for my family. Mag-start ako with praise and testimony, no. So with everything that's going on with the church, sa mga galakaw, nga dili na nato mapugan, maputi mabuhat, no, kay I personally thank God that my family is with me in the church and they serve with me, dako kay na siya nga encouragement, knowing sa atong pagpangalagad yung takabalog kinsa ato ang kinsa mula kausunod, di ba, we don't know, but the fact lang I'm serving with my family, kay dako kay na siya nga comfort and strength. Muna nga, dako giday kay kabutang church, I can really testify when you are together as a family. Ako dyan ang ma-testify sa inyo, that you walk in this journey together as a family. Dako gid kay na siya kabutang. And I pray that our family is a testimony to the church. That mahimo po natong desire nga atong kauban po tapad, ang atong papa, ang mga bana, ang mga anak, atong mga igsuon sa pagpangalagad sa Ginoo. So ato nang padayon nga iampo, ug ato nang padayon nga lihokon, no, kaya ang salvation dili ra lang para sa tuwa, para kun na sa tuwang pamilya. So siya, I look at my family ganina and I really thank God. Thank God Lord, when you gave the church to me, gihatag nimo ni karon na kumpleto na mi sa buong pamilya na namin diri karon kay the journey will not be easy. Lord, I think the Lord really knows that lisod siya. Mo gid na nga before na natungkod ang simbahan, win gid ang ako ang pamilya. So and nidako pagid ang pamilya kay naanak ko karon. And I believe one day we will be with your families as well in the church. Amen. Okay, so karon atong niaging Domingo, ang wali is an urgency of sharing the Word of God, sharing the Gospel. Pareha sa gingon ni Ate Dimple, ako tong gihatag na topic sa iya nga, kung pwede lang, pero alam mo, kung pwede lang, ingana ang ato ang i-share, then mayong tag yun, and sa pagwali po na ako sa Jamsi Valencia last Sunday, it's the same message na ako ginaingon kay kabalusad mo. Ang every conferences that I attended to really speaks so much of discipleship and soul winning. Naay urgency ang matag simbahan. Dili pwede nga dita mo apil, ana. Okay, we are part of the body of Christ, and where the head is going, dito po ta padulong. Diba kay, especially now that we are connected to churches bitaw. Makita gid ako nga parehas kita tawag, parehas kita ginahimo. And we cannot not take part. We will take part. And so, dili na ko na siya buhian nga momentum. We will also talk about the work of sharing Jesus today. So, wala ang ato ang ulong sa Ginoo karong adlaw. So, before na ko basahon ang ato ang verses, hatagan ta mo og kanang overview about aning. Kay kaning John 4:27 to 38, nana ni sa end part aning verse na. So, ang John 4, we know the story of the woman in the well. Diba? Kabalo na mga tungtong bae nga nasa
kanang nasa balon, kasi tawag ng tabay. So, na siya dito, kay magkuha siya tubig. Jesus came, o istorya niya ang woman. So, ang babae, dili siya kanang Jew. Ato nga panahon, the Jews believe that salvation is only for them. But si Jesus Christ, He stood, nagpabilin siya ato nga dapit. Kay katong Samaritan woman, living in sin, iyahang gitarget dito niya nga, iyahang walihan sa pulong sa Ginoo. So, ang ilang conversation, ana siya, kanang woman, tagay ko og tubig. Ano ba ito siya, di ba? Then, ngayon din si ang woman nga, o tagaan niya ang water si Jesus. Then, ngayon din si Jesus sa iyahan. Kaya to open ang conversation pa. Kapulogin si Jesus nga. Ang iyag yung tumong dito kay muwalig yun about sa Ginoo. Pero yes, ang i-open nga. Na tubig diha, mga yung tubig na. Hangtod sa, kanang gusto na pagkakain ng tubig, dili yung Jesus Christ, ni pero ngayon din si Jesus sa iyahan nga. Kanang, ako kaya ni kahatagag tubig. O ang tubig na akong ihatag sa imuha, dili nakauhawon pag-usap. So, dito na nila curious ang babae, atong babae nga, ha? Ba't saan na ka tubig ang imuhang i-offer na dili naman kauhawon? And then, the conversation went on. Ngayon din siya. Dalhan yung bana din. Ngayon din ang babae nga. Wala mo kay bana. Ngayon din si Jesus Christ. Oo, wala kay bana. Kaya in fact, naa na kay 5 ka bana. O ang kaning kauban nimo karon sa imong panimuyo, dili mo mingyo, dili mo pasal. And ano, the Lord confronted the woman of kanang actually naman to ay adultery nga nakahitabo dito. And so giingon to ni Jesucristo. O kung imong tanawon makayon ka nga, ano gipamutana pa man ni Jesus nga pabalo na siya. Kaya tubag ni Jesus kay, yes I know. Ano siya? Yes I know. You have 5 husbands. And the one that you are living now you are not married to that man. Ana siya. Kay kanang ito, ang pag-acknowledge po to sa babae bitaw sa ang iyahang nahimo. And so niingon din si Jesus Christ sa imuha, sa iyaha. If you will receive this living water, dili na ka kanang mahimong outside of the plan of God for salvation. Mo to nga niingon siya nga, Lord, ikaw gyud ang Messiah. Kaya di ba ang Jews until this day, they are waiting for the Messiah. But during that time, ang katong Samaritan woman naka-acknowledge siya nga, mao gyud ni ang Messiah, mao gyud ni ang Ginoo. Kay nakahibalo siya sa akong kinabuhi. Ug naa daw siya ihatag kanako nga kanang living water. Ana siya. So, in continuation to that story, naano sila conversation, iya nag-i-offer ang salvation sa babae, and we can see that the woman responded. Why? Nidagan siya sa ilang village. Kung ningon siya sa iyahang mga kaupan dito nga, halin mo, uban mo na ako, kay nakita na ko ang Misaya, naa siya dito sa well. And the villagers went with him. So dito no na, nakaingon ta, na ang babae received the Lord on that day. Received a turn sa iyahang kinabuhi on that day. Kung wala lang siya basta nidawat, nibalik siya sa village ug iyang giignan ang mga tawo nga nakita nako ang Misaya. Kay iyang giingon sa akuha unsa ang akong mga sala ug iya kong gihatagan og tubig nga dili nako mauhaw pag-usab. Mao ra to ang iyang giingon. And then we will continue. John 4:27 to 38. Jesus then his disciples come back. They were shocked to find him talking to a woman, but none of them had the nerve to ask, "What do you want with her?" Or "Why are you talking to her?" The woman left her water jar beside the well and ran back to the village, telling everyone, "Come and see. A man who told me everything I ever did. Could he possibly be the Messiah?" So the people came streaming from the village to see him. Meanwhile, the disciples were urging Jesus, "Rabbi, eat something." But Jesus replied, "I have a kind of food you know nothing about." Did someone bring him food when we were gone? The disciples asked each other. Then Jesus explained, "My nourishment comes from doing the will of God who sent me, and from finishing His work. You know the saying,
4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. The harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvester alike. You know the saying, one plants and the other harvests, and it's true. I sent you to harvest where you did not plant. Others had already done the work, and now you will get to gather the harvest. So this is where it ended. The story of the woman that the Lord ministered in the well. Kanina panahon, as I read the kanang mga commentaries about this story, ang mga disciples, nanglakaw sila kaya nagkuha silang pagkaon. But Jesus did not went with them. Nga naman, because He was very intentional of kanang the very thing na gusto din niya buhaton. O ang iyang gusto buhaton is to reach out to the woman in the well. Katong woman, anong surprising man na siya sa una? Kay in the culture sa una sa mga Jew o sa mga karaang tao no, ang woman kay outcast nila sa society. Mo na women sa una, dili pwede mag-lead kay para sa ilaha kay ang men gid na siya nga authority. Ug ang woman bisan sa Bible di na ginaihap. Di ba grabe kay no? Kabalo ba mo nga ang 5,000 in katong gipakaon way dapat ang babae ato wag ihap. Walang ihap ang babae. So, nga na ba? Muna nga, surprising kay to for the disciples nga. Si Jesus, nakikistorya ang babae. And then, kung kumakaingon ba nga, the Lord did not, kaya ito, belittle the woman. Kaya dili po siya nagpareha sa uban nga, awan nilabot ang mga babae. Wala nagingana si Yesu Cristo ba? Nagpabilin siya kung iyang giwalihan o gapil ang babae. And that made me realize that, yes, the salvation o ang plano sa Ginoo, dili nagyod para sa mga laki, para po na sa mga babae. Mauna, I stand in disagreement with the other faith who puts women in a box. Nung nagtera ko, wag mo'y labot, hilom na matira. Because even Jesus included in His plan to share the gospel to a woman na ug katong nga babae, nidagan sa iyang village ug giwaling ang pulong sa Ginoo. So, if you are a woman, and you are kanang at some point in your life na ga-doubt mo ka ba nga gamiton pag-git ka ko sa Ginoo, gamiton ka sa Ginoo. O kagamiton magaling sa Ginoo ang mga babae, samot nagyod ang mga lalaki na mas usgan pa sa tuwa, di ba? They are meant to arise. Men, you are called for something greater a woman can do. So I really kanang pray that we will all find our place without there is a journey na to in the Lord. Going back, nakaingon dira si Jesus na. Nagkaon na ang mga disciples, na ipagkaon diri pagkaon sa. Naingon din si Jesus Christ na. Ang akong pagkaon, labaw pa sa inyong giunahuna. Kaya ang makasatisfy sa kuha ang mga buluhaton sa Ginoo. Kaya ang mga disciples, nanglakaw o nangaon, pero si Hesus Kristo, nagwali sa pulong sa Ginoo. Na siya'y giminister. Muna nga, sharing the work of Jesus is sustaining and a fulfilling work in our first point. No, nakaingon dira. My nourishment comes from doing the will of God who sent me and from finishing His work. Daghang panahon that we satisfy our own self. Ganahan kita nga pursue sa mga greater things in this life. Ganahan kita nga malingaw ta. Basta Domingo, tinglaag yun na. Kaya ganun ka maligaw. Basta weekend, ting-outing yun na. Pila ko nga nasa to mga fix. No? It's not wrong. But ang ginaingon dili, ang work of the Lord is sustaining and it's fulfilling. Muna nga naingon si Jesus na ang nourishment niya, it comes down from doing the will of God. Wala siya gikaon nga food, physical food, pero nagbuhat siya sa pulong sa Ginoo. And that speaks so much about Deuteronomy 8:3. Katong gingon sa Deuteronomy, He did get to teach you that people do not live by bread alone. Rather, we live by every word that comes from the mouth of God. Diba? We live by every word that comes out from the mouth of God. That's
That's why, bisan pag-unsaon na ito paningkamot dali sa kalibutan, what will truly satisfy us is the Word of God, is the works of the Lord in our lives. Muna no nga, looking at rich people, kabalo naman tayo sa daghang times nga na-example ni. Even katong mga datot na kayo, matingala ka, so may problema na yan, ang alam na sa iya, nanan. Dili gyud masatisfy kung wala gyud si Jesucristo. Parehas na sa gingon ni Jesucristo nga. Bisan pag dili ko mukaon, bisan pag dili ko maglingaw-lingaw, I am satisfied with my life because I am doing the will of the Father in my life. Are you at the point of your life na makaingon mo nga, Lord, I am doing your will in my life? Are you at the point in your life na makaingon mo nga, I am satisfied where I am right now because you are the center sa ako ang kinabuhi, Lord. Because doing the will of our Father in heaven is much more satisfying and much more fulfilling and much more meaningful. All the things that you do here on earth, when we reach sa ato ang final book, iguro ta ilubog, and our titles will be gone. Bisan pagkinsa ka dali sa kalibutan, pareha na ta mahimong bukog ug mahimong abo sa lalom sa yuta. And all the titles and everything that we achieve in life will not matter. Mauna nga ang pagbuhat nimo sa will ni Lord sa imong kinabuhi, that will satisfy you and that will fulfill you and that will give meaning to your life. So I pray that sa atong pag-chase sa mga butang nga gusto nato, dili nato kalimtan nga ibutang gyud ang Ginoo, himuon gyud na sentro ang Ginoo sa tuang kinabuhi. Kaya at the end, when you reach your goal, you will see. Alam mo, dili lagi niya mo malipayon. Kaya nga naman, ang kalipay na agid na diha sa Ginoo. We were created to participate in eternity. God created us to be His messengers, His vessels, temple in which His Spirit lives. If we spend the substance of our days pursuing lesser things, things which can only satisfy our physical nature and never satisfy the longings of our eternal nature in Christ, we may grow physically strong, externally, but dry up and die spiritually or internally. If atong arang hatagan o pursuit is ang mga butang sa kalibutan, we will still die spiritually and internally, emotionally. Diba? Kulang gid gyapon na. Kulang gid gyapon na ang kalipay na ato ang agion dali sa kalibutan kung wala ang Ginoo o kung dili ta mohimo sa buluhaton sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Bisan asa ka. Wala ko nagingon nga diri ra gyud ta sa Dios Maramal kay mga lagad kita sa Ginoo. Wala. Ang akong ginaingon, bisan asa ka padulong. Bisan asa ka dalot sa kinabuhi. Bisan asa ka itanong sa Ginoo. Bring the gospel with you. Bring the truth with you. Bring that meaning of your life with you. Kay ikaw, you were created to participate in eternity. You were created to be the messenger of Christ. So wala lang ka diha para mahimong successful dali sa kinabuhi, mahimong kang businessman o mahimong kang unsa nga professional. But you were created by God to speak for the Lord. With all the imperfections that happen in your life, ang Ginoo, gihimo ka niya para mahimo kang messenger sa ubang tao. So nag-effort ko drawing ano. Org chart, very HR. So naayun dira. Ingana na siya, ingana gid ang picture. Ang Ginoo o ang tao, o kung dili gid ka mo reach out og laing tao kay ingana gid na gi-create ni God ang salvation. Ang plano sa Ginoo is that you will be in fellowship with Him and with other people. You will be in fellowship. So kung ikaw na nag-fellowship with God, kinahanglan ang ubang tao na po fellowship with God. Ganahan kay ka nga. Example ako, gusto ko nga, akong pamilya, kinahanglan mag-uban din na yanik eh. Bisan po na, ako rin mag-worship dali sa Ginoo niya, akong pamilya, wala. So ako rin na dali sa left side, I want my family to be with me. Ang pamaagi ana is you bring them to the Lord.
Kay when you bring them to God, mag-meet mo diha in the middle, na may common ground, you can worship together, you can fellowship together. Muna usahay, usaw na to connect sa ubang tao, labi na sa itong mga outside friends. Naging may something ba nga, kulang din kaya, gusto ko close kami, gusto ko grabe kami ka fellowship. Pero what lacks, ana, dalagin na sa Ginoo, and then all the barriers will really come down. Kay mo yun na ang plano sa Ginoo. You will be in close fellowship with other people. And it will only happen if sila po, they are in fellowship with the Lord. So ato kita siyang dalhon. No? Dalhon din ato na sila sa Ginoo. Para muratag, magkahiusa ta ba? Magkahiusa sa itong paglantaw, magkahiusa sa ato ang mga ginatuuhan, magkahiusa sa mga butang nga atong ginakalipay, o mga ginakasakit. So, ingana na siya ang kanang plano sa Ginoo. And we are meant to reach other people beyond sa ato ang mga gina-expect. So, if you never led another person to Christ, and if you've never had the joy of sharing your faith with another and telling them how they can know Jesus, you've missed one of the most significant things you were created to do. That is true church. If wala na nimo nahimo ang will ni Lord sa imong kinabuhi, which is to share your faith to people, naagid kay na miss sa imong kinabuhi o kana nga butang something beautiful pa ginunta kay na. Pero ako na gina-testify sa inyo ha. Walay kabayaran ang kalipay seeing people grow in God, in the Lord. Wala jud na siya. Kaya yung labaw pagyud sa kanang kwarta kay bayad sa imuha. Kahapon, I look at the church and kana lagi ka na mula ginabating na ko karon ang kanang gana kay mula ka oy, ano bitaw kanang dagan ang mga changes na nakahitabo ba. Nagunaon ako nga, ingani gid no, pala tong gingon ako sa GC. Wala siya eskwelahan ba nga you enroll. And the pastor with everything that I have, I can only impart what I know by the grace of God. Di mo ang i-mold ang tao, imong tabangan ang tao, imong i-buhato ng tanan. And then, they live. And then you will just, isalig sa Ginoo that they will also do the same. Pareha sa kung unsa ang imong pag-mold sa ilaha. Bisan pa og ingana ang kakahitabo. Dili mawala ang kalipay nga kaya ito, kamutala ito, nakali siya ng tao sa unang kay graphic in siya life. But nahimo siyang responsable. Nahimo siyang mahigugmangon sa Ginoo. Nahimo siyang mahigugmangon sa iyang pamilya. Kaya ito, makita ni mo right in your very eyes ang kabaguhan nga nahitabog sa kinabuhi sa usa ka tawo kay imo siyang gidala sa Ginoo. Wala na siya kanang equal. Wala na siya equal. Muna, church, I encourage you. If you will bring people to God, mao gid na ang makahatag og satisfaction sa imong kinabuhi. Mao gid na ang makahatag og fulfillment sa imong kinabuhi that not all titles can give you. You are meant to become the messengers of Christ. You want to be joyful internally, experience it by kanang bringing souls to God. Kay mao gid na ang kanang naay impact, no? Pag-abot na to, matubang ta sa Ginoo. Dili kita ihapan sa Ginoo kamaayo nga ating mahimo. The Lord will count the souls that you've brought Him. Mo na nga, dili ta magpabilin nga, dili ra ko mangalaga diri ko sa Ginoo diri, magkuadagay ko diri kay ang imuhang tawag katog yung pagwali sa pulong sa Ginoo. Kanang ginaistoryahan nato nga will of God is for you to share the message of God outside this church. And sharing the work of God is an urgent work. You know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. Ingon ang Ginoo, sige pa kang ingon nga, ayan na, dili pa rin pwede karon. Ano ba yung mga planting season, di ba? Upat ka bulan. O may nga din ang mga tao nga, pero dili pa rin ready mo harvest, Lord. But Jesus said, wake up and look around, and you will see that they are already ripe, and they are already ready for harvest.
Usahay, dili ta maka-take part sa soul winning. Kaya kita mismo, gawin na unang ta. Di pa wala siya live. Ayaw sa, kaya dili pag na siya ma-win karon. Kita may gahatag og timeline. But the Lord, in His Word, said, look around. Wake up and look around. Usay, makauna na gid ko. Gusto ka na wag yun nga, huwag mo kayo may madala nga tao dali sa simbahan ba? Is it because we think that people don't need Jesus? Is it because we think na okay, ramagod sila, malipayan magod sila? Okay, if you know the truth and you have experienced the truth, sharing the gospel should be an urgent work for all of us. Imagine, kabalugod ta sa atong kagalingon, how it feels like to live a life without Jesus. And there, ato ang mga pamilya, ato ang mga gihigugma sa kinabuhi, wala sila kauban nato. And we are just telling God, dili pa karon or dili pa gid siya ready. The Lord said in His Word, wake up, look around. They are already ripe for harvest. We cannot take part because sometimes we look too much on ourselves. Dili pa ko Lord, di pa ko ready Lord, busy pa ko Lord, dagan pa ko gihimo Lord. The Lord said in His Word, wake up, look around, and you will see that we are ready for this. We are ready to reach out. We are ready to bring people to Christ. Ako lang itong ibalik ang ngayon ni ate last Sunday. Why is soul winning an urgent work? Because we are not promised of tomorrow. Wata kabalo, di ba? At bata pa na sila o natigulang na sila. We don't know if we have tomorrow for them. Let us not wait na malabyan pa sa panahon. Urgent ang work of bringing them to Christ. Samot na nga urgent, kaya mo pag ipataas ang ilang agony of living in darkness, when in fact, pwede raman unta nato iingon sa ilahang pulong sa Ginoo. Mo na no, nga, kaning one of the reasons we don't see more people saved, and one of the reasons we don't baptize more, and one of the reasons we don't see the kingdom of God literally explode all around us, is that we are not looking on the field as one ready for harvest. Muna makaingon tao sa kanya, man ni ani, kung sa man ang buhaton ani. Ang una nimong baguhon, ang imong hunahunag yun. It's because you don't see them ready. It's because you don't see them that they need Jesus. It's because ikaw pagkay maulaw, mamayroon ka nga, simbata, o dili ka, kinahanglan mo ang Ginoo. It's as if Jesus is worthy of kanang bitaw ikaulaw siya. Mura bitaw kita wala na kaagi og kanang kamaayo sa Ginoo nga maulaw mo kita mastorya about sa Ginoo. The problem of the church of not bringing people to Christ. Kay kita mismo nga harvesters, we don't see the field ready for harvest. The Lord said in His Word, wake up, the field is ready. Ikaw na lang ang dili. Ako nagibalik ko gingon, katong namin sa conference. Pastor Peter Tanchi, we know how big the church is. We know how successful the church is. But with tears in his eyes, he said, anagid siya dito, didulot dito sa kuwaba. Anagid siya, we are here, we gathered here. 461 churches in the whole Philippines. And yet 20% of us ay katulang mga tao maninglihok ginumayo para mo dala og mga kalag diha sa Ginoo. 20%. Og ang kalibutan karon starting to lose morals. Wala na'y morality. Wala na'y kahadlok sa Ginoo. And we are here gathered. And we declare that we are Christians. Shame on us. Ano siya nung pagpaminaw na ko ato kayo wala ko tinuod yun ba? Shame on us, Christians. That we are just looking at people as if we don't know that they are heading to hell. That we are eating with people as if we don't know that they are going to hell. That they are living in sin. That they are living in kanabitong kalisod. That they are living hopelessly. It's as if we don't know the cure. It's as if wala ta kabalo
nga ang Ginoo ra gyud ang iyang gikinahanglan. Mananaw ra ta sa tumabarkada na naunsa ang kinabuhi. And waluoy ta nila, pero wala tay gibuhat. It's as if we don't know the answer. The problem is, kita mismo, dili nato ginatan-aw nga andam na sila. O kinahanglan na nila. O kung dili nato na tinud-an, church, o doon, di na sila magparihan mo nga naabot diri sa simbahan. Kung mag-resort ka, una-unaan na lang imong kaugalingon. Lisod pa kay ka sa una. Grabe pa ang ampo sa imong para mabot ng kadiri. And yet we cannot do it for other people. The problem of the church is because we don't think people are ready and people need the Lord. The people need God the way you need Jesus. Parehas sa gibag-o sa Ginoo imong kinabuhi. Gusto po na bag-o sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Gusto po na sa Ginoo nga naay kahayag sa ilang kinabuhi. And it will not happen if you will continue to think nga di pa ni sila ayaw sa Diyon. Murag gahit pa jud kayo. Di pa jud. Testingin. Because the Lord said in His word, wake up. Wake up. The field is ready for harvest. And it is an urgent work. Pag-abot nato dito, in Psalm 142:4, na kayo na no, I look for someone to come and help me, but no one gives me a passing thought. No one will help me. No one cares a bit what happens to me. So muna ito, picture of heaven and hell ba? Nana ka dito sa langit, na ay mga tao nga nasa inferno. Nana din mga tao nga nasa inferno. Nanigkamot man ko. Nangita mo kong tabang. Pero walay nag-care sa kuha. Walay naluoy sa kuha. Gitanaw ako nga naglisod ko. Mo ginano, katog yung line ni Bishop Peter, shame on you, shame on us, Christians. We know the way, but we don't point people the way. Muna paabot nila dito, sa nangita kong tabang, pero why ni doon ako? Na ako sa ngit-ngit. Mo kay itong kaisa, di ba? We heard the story nga, nag-suicide na lang yun. Yan ata dito, tayo wala tayo nabuhay. Because we are just looking at them, go through everything. Go through the darkness of sin. And we have the answer. And yet, iko na lang natin ingon. Wala pa yun natin ingon. I am passing the burden to the church. Because this is the call of God to the universal church. And it was affirmed to me by the series of conferences that I have attended. Nakaingon yun ko nga, Lord, kanya yung tawag sa Jamsi Maramag. It's the same call that you called the church, the CCM, Jamsi, SGCM, Destiny Church, ang tanang simbahan sa Pilipinas o sa kalibutan. Grabe ang soul winning, grabe ang discipleship, parehas kang tanan. Dili ta magpabili, dili ta mo apil ani, just because we want to be involved. But because we are called to participate. We are called to take part. Kaya naay mga tao na nasa imong kinabuhi na ikaw lagi makadala sa ilaha diya sa kinabuhi. It is an urgent work. Dili ta magulat na mayon sila nga. Grabe kita na mo ko din mo. Naglisod mo kay grabe na kabalo day ka. Kabalo day ka unsa ka mabago ang kinabuhi. Uma ka nagingon. Kabalo man ko nga, naglisod kay kag-invite sa kuha, pero nanagkamot ang taka. Diba na ba na story, di ba, pabot nila sa hell ba? Grabe, kabalo man kong gibalibaran ka sa una, pero imo ta kong gipugos. Kaya nga di man na kabayaran, hell man di ay. Di ba? What if imo nang ginikanan? What if imo nang anak, mabot mo dito sa tumoy mo, mayon na siya, grabe sa kamaoy. Imo ta kong gidala, imo ginunta kong giampo, imo ginunta kong ginundahan sa pagampo. Grabe sad ka na, huwag mag-ibig ka na nagkamot nga madala ko. Ingani man di ay, eternal life na. There are two things that is sure. Heaven and hell. Heaven and hell. You are sure that you are going to heaven. How about the people that you work with? The people that you dine with? The people that you laugh with? The people na kalaag nimo? How about them? How about them? May patah eh. Pag natay problema,
Kamalo lagi ko, Lord, I hope. Dami sila. I'm passing on the burden. And I hope that you will catch this. Okay, it is an urgent word. The Lord said in His word, wake up. The harvest is ready. Look around you. Those who need to be saved. Look at those who have never heard. Those who are waiting for hope, for life, and for freedom from the bondage of false religion. The world is filled with people just waiting for someone to tell them that God loves them. The world is waiting for you. Your friends are waiting for you to tell them, this is Jesus that changed me. This is the God that gave me hope. This is the God that broke down the bondage of sin na akong kinabuhi. And then I became successful. Imagine na daw, if si Dudong wala kidala ni Christine sa Ginoo, basig pareha siya sa ubang tao ngayon na ilahan. Basig wala siya nag-succeed karon. Basig wala siya nag-desire na may BFP karon. Kasi God may ang maghatag og desire sa kasing-kasing. Dapat wala siya gidala sa Ginoo. What will his life be? Dapat akong papa wala nakaila sa Ginoo. Sa panahon nga niagi mi og kalisod og kangit-ngit sa among kinabuhi. Makatindog pa ka siya. Makabarog pa ka siya. Si Ate Hani sa tanang gagian sa iyang pamilya, kung wala siya nadala sa Ginoo, what will life be? Kita, praise God, that kada na yung problema, makabakod yun ta. Kaya naatay ka kasandigan na Ginoo. Pero ang mga tao, those people that we know, those people that are really close in our hearts, we are just looking at them. And yet, hangtod karon gauna-una gyapon ta, di pa ni siya andam. Di pa gid karon. Sus naunsa na lang nawala na lang sa kalibutan, wa gyud Ginoo. We cannot wait. This is an urgent task. And it is also a shared work. The harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvester alike. Naay mga tao diri sa kalibutan, nga igora sila motanom, ug lahi ang magpatubo sa ilaha. Igora sila motanom, ug naay ka-harvest. When I prepared the word, na-remember na ako, nga ang nag-win sa kuha, dili man dahil tuod jam si Filigo. And it's very sad to say no, pero ako kahinumdum sa iyang ngalan. Pero kahinumdum ko sa iyang, nakahinumdum ko sa iyang itsura. So, wala giday ko na plan sa Junction CDO. I was brought to Maranatha Church. Ang Maranatha is a Pentecostal church. So, first timer ko na ako dito. Idala ko ni Rhea o ni Alisa, atong mga first gen. Dito may atong mga simbahan. O katong mga babae na kadabot na ko, sige welcome. Nga, sige ko, uy, welcome dyan ko niya, grabe yun siya kawan, nakalimot dyan ko sa iya. Pero kailan yun akong kasing-kasing sa'yo, na-remember na ko siya ba? Siya giday ang isa sa mga tao nga ni tanong yun sa kuha. Kaya ano ito, one time, leader ako sa church. Ako ang first worship, ako ang first ministry head sa PWT sa Junction City. So naalala ko yung atong kanang record sa simbahan. Nag-lead ako, nag-win ako, grabe na sa winning. Nigawas ko Junction City niya. Nidiwan siya sa kuha. Na-remember dito lang ko itong pagbuhat ako aning. Niya kung donate na siya na, hello Liz, niya kailan siya sa kuwalan ba? Hello Liza, kanang, I know, basic din ako ni mo ma-remember, but I wanted you to know na grabe kaya akong kalipay na nakita tika na nagpadayon o pagpangalagan. Ana siya kay giampo, giti ka. Ana siya giampo, giti ka. So, murag nakala ko lang, no, salamat kayo. Dahil ako ito, nagkaroon ako pag-thank you sa iya. Kaya magdilit kayo, nga ka, grabe ba? Kung siguro makita na ko siya ron, nasabtan na ako ang iyang gibuhat. Grabe, ginunta ako pagpasalamat sa iya. Munang katong silang lalab, yun na ginawa ko na silang lalab na. Balikin ito ninyo yung discipler dito sa katong pikas na simbahan. Pasalamat gito. Kay grabe ginang tanong, grabe ginang pag-ampo ba? Okay, sus, kaya ngayon ko nga, grabe ginang po, dahil wala nga tao. Mo din na ako diri karon.
Kay siya ang may tanong, lahi ang may harvest. Murag ingana po ta. Munang ayaw ka balaka, o kung makawali ka, di magyan po na ako ni madalas simbahan, ay na lang, ito. Kay dili na siya ingana. Kinahanglan yun ka mo tanong. Kinahanglan yun ka mo istorya about sa Ginoo. Mahala kinsa panangutan mo, with anak. Bisan pag umali mo share sa gospel, dito ni simba sa laing simbahan, nakauban na to. Dito sa Mountain of Joy, dito sa Maranatha, dito sa kanang House of God, isa-asa pa na siya. Pero ikaw ang may tanong. Kaya nakaimog dali no, it is a shared work. Wata kabalo ako, dili ba ako natanong nilang ngay-ngay ng lalag. But I was the one who harvested it. Dili ako ang may tanong sa uban nga naa diri nga Kristiyano na daan. Pero naa ta diri karon tanan. Ingana pud na sa ubang tawo. Natay ma-encounter, we share Jesus to them, not minding o ahang siya mo simba. Kay there is kanang joy, both those who planted and those who harvested. Mo nang it's a shared job. Dili na tula siya ihapon na, di ba kaya mo simba. Nagabalin siya mali. Nahanap na kayo mo, mindset na mo, ay gawal sa gabi ba? Yan na-review ko, ni mo, ito, no? Anyway, magbalik ka sa pulong sa Ginoo. Madala ni mo sa simbahan o dili, di mo ginagitudlo ang pulong sa Ginoo. Mo gina siya. So, kana no, on that great day, when the book are open, and all our earthly deeds are revealed, there will be no distinction between the sower and the harvester. Both together will share in the rewards because both were responsible for the harvest of souls. They were both involved in each activity. The credit always belongs to you who plants and those who harvest. Kita to, equal na siya. Mo na nga dili ta mahadlok o dili ta mabalaka na muwali kita na di ka pa na ito madala sa simbahan. Okay ra na. Kay kanang imuhang pagtanong, bisan sa akong pamilya, I was not the one who planted. Ako lang nag-harvest. Pero nagdating na tanong, si Uncle Alan, din ako tumalintad. Each week came to our house. Si Pastor Dudong, kumahit. Si Pastor Jedno, my heart remembered all of them. And I am grateful for them. That they stood for my family katong panahon na di pa na ako kaya. Musturya. Ako na lang ang ni-harvest karon. I thank God that I was given the privilege to thank Pastor Dudong before siya namatay. Salamat kay Pas. Kay igo lagi ko ni-harvest ang ipagtanong nimo. Mo na church na kanang kamusta? Tanong gyud ta. Kung i-harvest gyud nato ang mga tao. Kay ngana mo gyud ang tawag sa Ginoo sa tuwa. And sharing the work of the Lord is also a joyous work. In verse 36, nakaingon din. What joy awaits both the planter and the harvester alike. Grabe nga kalipay ang akong ihatag ug ang bation sa tawo nga nakadala og kalag diha sa Ginoo. Si Casey ko man siguro ang makarelate sa kuha na rin. Isa ba naka-soulmate na rin na kanang itubo ang iyang gidala din sa simbahan. Ya, katong naka-invite. Salam. Kana na-invite nga nakapadayon din si Christine, si Casey no. If my experience ito na ninyo church. Katong na ako sa Jamsi Valencia. Mga pila ka percent sa ilang leaders ito. Kauban na mo. Batch na ako sa trade. So, kanang makaingon ko nga, ako ang nakawali sa ila sa pulong sa Ginoo. Magtanong ko kay Kuya Koy karon, unsa na ba ko yung kinabuhi? Pero may kinako na kinaingon kay. Ang young marriage ato nga time kay shaky kay ba? But he received the Lord. O katong time nga garrison 1 mo sa iyahan. Kanang, kung pa yung kay Kwato, kanang doubtful kay ko kay, napay issue niya. Kasi atilaw, ano mag-testify ka na atilaw na. Kisa magiging visa nga, para mag-invite ka na, sige mag-invite, ano na ba niya? Napabiya siya yung trust issue sa ato. Mag-testify ka na natin lang. Ay siya, agis ato, agad niya. Pag ato niya, kaya giapas, o kinsa ikaw ba ni Kuya Koy-Koy, pero group niya ato, dagan niya ato. Naapil lang siya Bible study. And ever since then, pag apil niya Bible study, kada semana, atuan ako sa balay. Si ate lang, ginawa may Bible study. Nawin silang dua. And they become leaders now sa church noon. Pero hindi nila nag-involve. Their relationship in the Lord
save their marriage. Save their marriage yun. And kanang karon nga time sa daghan nga nahitabo sa ilang pamilya. Kung wa sila kaila sa Ginoo bitaw kay kanang lahi kayo ba? Mo na ano nga magdalagit tag mga tao kay tan-awa na lang imong kinabuhi. Tan-awa na lang kung unsa ka nabago. Ug una-una na to bitaw nga kanang unsa ang life bitaw without the Lord. So in the beginning of time, when God created man and woman, it was His intention for them to know the joy of fellowship with Him. Nakoy fan. So sin, as we know, ruined the perfect joy. And it is not until we come into fellowship with God through salvation that we can once again know that joy. The Lord, when He created us, it is God's plan for us to be joyful on earth. Pero sin broke that plan. Ug ang makabalik ra na kung imo na siyang galuhon og balik sa Ginoo. Di ba mo ang original plan? Na break ang original plan. Ug ang makapabalik ra na kung makailan na siya balik sa Ginoo. Mo nang kanang mga tawo nga naa diri sa church karon nga makaingon bitaw nga kanang sus kanang may ganit ba nakaila ko kay God kay kung wala ko nakaila sa Ginoo padayon ra gyud ang ako ang pagpakasala karon. So mo na siya ang kanang to you live joyfully because na si Jesus Christ ato ang mga kinabuhi. Dili gyapon perfect ang life, pero dili ta mahimong hopeless diri sa kalibutan. Nothing should thrill a Christian more than seeing lost person come to Christ. I hope and pray na mao gid ni ato ang greatest motivation o greatest thrill na ato ang agian sa ato ang kinabuhi no. Kanang makakita kag kalag nga niila sa Ginoo o ni-surrender sa iyang kinabuhi dira sa Ginoo. I pray that the 4 years of the church made us ready. I believe that we are. And I believe that when you kanang love Christ, nilalungkod ang inyong paghigugma sa mga tao ang gibutang sa Ginoo sa inyo. O kana nga paghigugma, wala ka na ira to just fade. But you are meant to do something. And you are meant to really bring people to Christ. Bisan pag magkinaunsan, iampo, gitna sa Ginoo. Dalha, gitna. Bisan pag ikaw na lang maulaw. Diba? Pero ayaw ka ulaw. Dapat sila maulaw. Maulaw na lang pinalibad. Ka-remember niyo po sa una. Kaulaw mo anong na-wait mo? Grabe gid sa tijig. Grabe gid. Dili gid ko undangan. Kaya ambush ba ko nila. Ano ba ito si Ate Dave sa una itong first gen? Na ako i-share niya. Feel na ano, problema ba? Ngayon, makonsensya mo sa ko, kaya di kumutungan. So, kaya tungan ako. So, si Ate Jade, sige, text ako, I prayed for you. Ano, mga random ba? I prayed for you. What can I pray for you? Kitagaan ko yung Bible. Grabe, gid na win. And so, murag, niyato na gid ako ginaginaingon sa iyahan. Ate Jade, may human na gid ko nag-derize kay naulaw ko nimo. Kaya naulaw na ito magbaliban sa sige, bitong kuha niya, librehon pa din ka. Nalagi ka mo balik. Diba? So, wala nagpakaon ta. Pag mag-lesson 10 na, wala na. Pero bitaw, tinood na, kaya nga naman, we invest so much of the souls. Kaya kabalo kita nga, grabe value ni. Basta ba, dito masabtan sa uban ba kami na, grabe, gusto naman na, oy, ano ito, pero we are doing that because we understood kung sa kabugata o dili nato ni buhaton. Heaven o hell ni. O palanggan ako ni nga tao, kinahanglan din ako ni sa Ginoo. Mo nang bisan pagkapoy, bisan paggasto, bisan pagwa na tay panahon, bisan pagwa na tay timo, ato gyud na siyang himuon kay bugat kay ang kapaligtaran na. Kung di na siya malaki, may perno na. Ug lisod kay ang kinabuhi diri sa kalibutan. Unya ang ending mo day, may perno pag yun. Kakapoy nga ba? Ano kakapoy? Hindi gani. Grabe kalisod, grabe kasakit. Nya mo pagita ni share sa Ginoo, napadulong na hinuon sa. Ano bitaw? So, the Word of God tells you that the gospel is in your reach. Naa na gidna sa imong bakbak. Igo na lang imo iingon. Ingon pala din ni Bishop, di pagit lisod kay gibuhatan mo itong material nga bisan pag ang high school makatudlo. Tinood yun na, no? It's because we love God
And when we claim to love God, we also love people. And the greatest way for you to show that you love people is you bring them to Christ. Mo nang unite the people who invited you. Ang pasalamat mo sa mga tao nga giunungan yun mo sa inyong magkahigulo, magdala yun mo dali sa Ginoo. Pasalamat din tayo sa mga tao. Kaya kung wala na, unsa ka hakataron, unsa ka itong buhat atong panahon nga napulong ng problema sa itong kinabuhi. We can only thank the Lord for them. And in return, there are people in your life also na pareha sa imo sa una. Ang imuha yung buhaton is to do the very things na gibuhat sa imuha atong ikaw ang iwi. Di talak mo kayo sa imuha. Mas butan pa siguro ito yung mga ko, di ba? Butalak mo na sa uban. Abi mo na ito gaya kay sa tulong. Ay, ako tagulong. Di ba? Katawan mo ka, Dre. Ay, magkasawa na, Dre. Pero bitaw, the Lord tells all of us, it is our work. It is our responsibility. Kapag kita mo thrill, pag win souls mo, di ba, ang tanang up and down sa emotions, bation din ninyo. But at the end of it all, walay makalabaw sa kalipay kung makakita ka na ang tao ngayon kinala sa Ginoo kay nangalagay, kung nitubog, kung nabago ang kinabuhi. This is not planned, but I'd like to call Chan Chan. And, sama akong tawag nyo. Hulo, lagi sila ako. Hulo. Ate Matet. Aling Ate Matet. O si Casey. Aling ka. Naunahan lang ako ba? Gusto ito mo ipatestify. Pero kadang, solvay na yun eh. Pero, kadang, just answer short and concise and kanagigikan sa inyo kasi nyo. Why are you thankful that you are being brought to the Lord? Kanang. Sa imong testimony. Pwede mo pili sana. Kanang akong mapasalamatan man ka na nakailagit ka sa Ginoo o nga nagdalagit ka sa Ginoo sa kasi nag-meet sa mo to. Sa AR, sa Lala, karoon, makailagit mo ron na mag-testify na ang inyong giwin. Sige go. Okay, para sa puka kay kuan ng layer gid ang kinabuhi kani adto karon. Kanang ito ang nanay Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kanang murag naagi kay dance o kanang sa imong pagabuhaton ba kanang especially na ikaw na yung mga moabot ng mga blessings. Sa una kay mga moabot ng mga blessings. Magpasalamat lang kung naa ikaw. Kung unsay ka na yung pangayoon, diharap po ka na magpasalamat nga ka nang abot. Pero ikumpara na mga kanatong karon, lahir gid siya. Kung sa ako, lahir ang kausaban yun sa akong kaugalingon din. Kanang nanabay kahadlok ba sa akong kaugalingon nga magbuhat o kanang dili maayo. Labi na sa isig katao, nga kanang mag-lockdown sa isig katao. Ano lang, kanang kinabuhi lang dito sa kalibutan, nga kanang naiginoo, nga kanang parehas sa Ginoo, nga kanang ito mga mayong ginuhatan ko. At kung sa po na kung natunan din sa simbahan, ma-apply ko na ako sa pag kinabuhi dito sa kalibutan. Oo lang. Kuaning mapasalamat din ko sa Ginoo kay nawin ko kuan kung siguro kung wala siguro pa nawin kay kasi ganing kuan siguro kay mga person ka nang sad bitaw kay kuan mo kay kung nga tao ba ka nang ilang shy ilang na ulawon ka nang hilumon nila na bitaw ka nang basta ka nang loob mo ng mga kuan na pero by the grace of God sa pagka-Christian ako kay maura gyapon. Bitaw dili ka nang tungod sa faith bitaw na gi-bless ni Lord sa ako kay murag mas
dawat na ko ang kinabuhi, inana, mas nakadawat na ko ang mga things na gina-throw sa life sa ako, inana, siguro kung wala si God, kaya nang depressed din ko siguro ng tao. Padulong ako depression, inana. Karon kay kanang kung wala ang kung karon na ako yung faith niya sa Ginoo kay kanang kabalo ko mo deal bitaw o mga failures o heartbreaks kanang frustrations o kanang kuan pod kaning lalo mga akong mga dreams na siguro kung wala ako sa Ginoo mabaw ra kay kong mga gusto mabaw ra kay kong mga damgo selfish siguro kayo ko do di pud ko mayon nga selfless kay ko karon kay na magintay din si tanan pero karon nakaila ko sa Ginoo kabalo ko mo control sa akong mga bad na tendencies by the grace of God and ana. So pasalamat ko atong time sa akong pagka-high school nga naminaw gid ko kay ate. Kaya mo ginatawag sa kwarto niya, mo ginastoryahan ba nga uy, di po dito sa church sa Sidilong to, kaya na ako mga kauban sa church, mga talungkad ka ay, mga pan kaya din, ako po maka-imagine po, wala di ay, buhagod kaya, paano mga ito, iwayap si mga ito sa una niya. Kanang gitar kaya pa ito sa una, din sa tinood, gato ako dito kaya, ako yung gitar kaya, Friday siya, na-realize na ko nga ay Friday na ito sa una, kaya ganahan ako, kaya wak may lain, nga nabitaw. So, mo din po, kanang na-inganyo ko sa katong gina-istorya niya nga Jamsi hangtod sa nagtinood na din siya katong pagka-college din ako nga nakasabot na dito. Ingon ana. So, I praise God sa light sa nagihatag ni Lord sa kung